Hello po guys, continuation po, bali part 5 po ng life motivation na pinagpapatuloy ko. Sana po lahat po ng makakakita ng content ko na to pagtyagaan nyo po sanang simulan mula part 1. Hindi naman po to ganun kahaba pero sure po ako kahit papano makakapagbigay po ako ng maliit na booster, maliit na dagdag sa pagmamahal at pagtitiwala natin sa ating Creator. Amen. God bless us all po ulit. To God be the glory po. So, ito nga pong context ng content ko na to, na life motivation. Bali, part 5 na po to, part 5. About po ito dun sa epekto ng ginawang beatitudes ng ating Lord Jesus nung panahon niya, nung generation niya, nung unang siglo po, na naging flesh, body and flesh po siya. Na ito pong vision na to, marami na pong naglabas ng documentary tungkol dito sa beatitudes ng ating Creator. Kasama din po ito dun sa mga movies na ginawa ng mga sikat na producer na itinawid talaga yung parang the most life vision, life story of our Lord Jesus. From Mateo, sunod-sunod po yung mga chapter ng Holy Scripture na kinunan nila ng mga vision na halos nagkakapare-pareho po. So, yung iba pong mga dokumentary, masyado pong brutal nung nandun na nga po sa stage na tinatahak na ng ating Lord Jesus yung kalbaryo niya, na papunta na dun po sa paghihirap niya hanggang sa namatay siya, being flesh, being human flesh, na ibinigay po niya sa atin ng salvation natin nung moment na yon. So, sabi ko nga po dun sa mga ibang nagawa kong WWTH, kung sino man pong nakapanood na nun, madalas ko pong inuulit dun na kapag ang isang tao po guys talagang nagpapatuloy po sa kalikuan, yan po marami na pong nagpatotoo niyan, marami na pong nag-explain yan, iba-ibang platform, iba-ibang may mga credibility na mga pastor at mga mangangaral ng mga generation nagsunod-sunod hanggang sa dumating na po itong last generation ng humanity na tinatahak natin. Bali lahat-lahat po ng pagpapaliwanag ng mga matutuwid na pari at mangangaral halos nagkakatugma-tugma po. Na yan nga pong life story ng ating Lord Jesus, madalas talagang pagka pinanood mo parang susundutin ng puso mo talaga. Ako po kapag po inuulit-ulit ko yung dokumentary na yan, lalo na po yung kalbaryo ng ating Lord Jesus, talaga pong madalas po talaga hindi ko rin po napipigilang mapaluha. Kasi ang intindi ko po guys, correct me if I'm wrong, na talaga pong ang Panginoong Jesus tinubos na po niya talagang kasalanan natin. From unang siglo, mula po sa mga unang kasalanan ng mga naunang tao hanggang sa huling generation natin. Kaya nga lang po, dalawa po ang stage ng pagtubos ng kasalanan ng ating Lord Jesus. Kailangan nga po talaga, kapag tinanggap na natin siya, magpapatuloy-tuloy na tayo. Yung una po kasing pagtubos sa atin, inalis tayo sa ating mga masasamang gawain. Kasi yung Word of God po talaga, lumilinis po yan ang conscience ng isang tao. Tapos yung pangalawa pong pagtubos na gagawin ng ating Panginoon, yung pong yung pong judgment day na, yung pong ililigtas na tayo, irarapture na tayo, i-snatch na tayo, ihihiwalay na tayo sa maiiwan na magdadanas po nung galit na ibubuhos ng ating Creator dito sa sanlibutan. Tapos yung bibigyan na po talaga tayo ng verdict. Ang ating pong Lord Jesus ang magiging vindicator natin pagdating ng moment na yon. Siya po kasi ang magbibigay ng parang magpapatotoo, vindicator, being a vindicator, na itong taong to ay chosen talaga, dapat talagang magkaroon ng salvation. Yung dalawa po ang stage talaga guys. Kaya nga po, ang sabi po ng isang matuwid na mangangaral na talagang pinagtitiwalaan ko din po. Kasi talagang 100% po, more than 100% pa kung may lalampas pa ng 100%. Ang lahat po ng tinutupad nila ng mga kasamahan sa congregation na yun. Kasi yun nga po yung talagang totoong church. Sabi nga po sa mga lumalabas na dokumentary ngayon guys, ang una nga daw pong i-rapture, kukunin ng Panginoon pagdating ng takdang oras at pagkakataon na mangyayari na po yung rapture.
na hindi talaga papahintulot ng ating Creator na makita pa ng mga taong chosen yung masasamang pangitain, panginoorin, masasamang pangyayaring paparating sa mundong ito. Yun nga po yung mga sunod-sunod na climax ng Great Tribulation. So guys, sana po yan alam na po natin as of this moment na talagang tinatawid na natin yung tribulation. Napakarami na pong lumalabas na mga balitang kung talagang iisipin po natin, hindi na po ganung biro-biro, hindi po talaga pwede nating ikikibit balikat, babaliwalain natin kasi nangyayari po talaga yung nakasulat sa love letter na sinalita ng ating Panginoon. Yun nga po yung mga prophecies na nagkakatotoo isa-isa. So talagang isang-isa na lang po ang hinihintay natin, yung matinding kapighatian. Sabi nga po ng ating Panginoon, kasi pinaliwanag din po niya yan sa Beatitudes. Before Beatitudes po, nagpauna na po ang ating Panginoon sa mga mangyayari, lalong-lalo na po sa mga meeting conversation nila ng kanyang mga apostol. So, pinaliwanag na po ng ating Creator na hindi pa yan ang tunay na wakas kapag nakikita na natin yung mga maliliit na gera, malalaking gera, mga pestilence, mga sakit na walang lunas, mga famine, drought, tagtuyo, tapos yung mga nararamdaman po natin kakaiba sa mga kontinente by kontinente, maliliit at malalaking bansa, ay may mga nangyayari pong kakaiba. Pero hindi pa po yan ang wakas. Yan po ay simula pa lang ng paghihirap. Sabi nga po, ay umpisa yan ng parang isang babaeng nanganganak. Pagkatapos po ng lahat ng yan, di siyempre lalabas na yung bata. Sabi nga, ikinumper po sa isang babaeng nanganganak na parang pa-intense ang sakit. Tapos pag nakita mo na yung baby mo, sasaya ka na. So parang pag natapos po yung tribulation, tapos na po, ando na po yung 1,000 years na paghahari. Tapos verdict na po, araw na po ng Judgment Day. So sana po guys, kahit papano, kabisado na natin ang pagkakasunod-sunod ng Great Tribulation. Tapos yun nga pong 1,000 years. So yung pong mga mapipili talagang chosen, yan po ay pinaliwanag talaga ng paulit-ulit sa love letter ng ating Creator. So guys, yan po ay isa din po yan sa sinabit pinaliwanag ng ating Creator, na kapag ikaw ay may faith, kapag mahal mo talaga siya, kapag nananatili ang isang human being sa trajectory na motivation ng ating Creator at ng ating Lord Jesus, hindi po siya dapat matakot, hindi po siya dapat mag-worry, hindi po siya dapat mag-alala, kasi ibibigay mo lahat sa Kanya, ang worries mo, ang doubts mo, pababayaan mong mabuhay ka lang dun sa trajectory papunta sa motivation niya. So yan nga pong Beatitudes, ang epekto po niyan sa mga tao, nabuksan po ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, na mas lumalim po ang pagkakakilala ng mga taong yun noong unang panahon, na until now po sa generation natin, ay tumawid po yung Beatitudes ng ating Lord Jesus. So lahat po ng mga taong nakinig doon ay nagkaroon ng cleanse, nagkaroon po ng purge, nag-purge po ang kanilang pagkatao. So ang unang-una pong ipaniliwanag dun sa vision na yun guys, ay yung pong nangyari sa mga apostol. Para po sa akin, ang pinakamatindi po ay si Andrew, yung kapatid po ni Simon Peter. Bali, pinayagan po siya ng ating Lord Jesus na pumunta kay John the Baptist. Kasi nga po si John the Baptist nung time na yun ay nakakulong na. Ikinulong na po siya ni Herodes, nung isang hari na naghahari nung siglo na yun, ng generation na yun. Sundan nyo pa po guys. Sana po bawat part talaga ay kapulutan po natin ng maliit na life lesson and motivation na mag-i-enhance po sa faith natin sa ating Lord Jesus. Thank you po for watching. God bless us all po. And to God be the glory po. Stay safe po. And always remember guys, be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Sundan nyo pa po yung kasunod. Thank you so much po.